Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito po ang mainit na usapin tungkol dito sa witness ni Senator Rodante Marcoleta, si Lolo Grumpy, na kung saan nabigyan po ng desisyon ang kanyang statement, lalong-lalo na diyan sa pirma ng nagnotaryo ng kanyang statement na si Attorney Pichi Espera, ayon po sa desisyon ng Regional Trial Court Manila Branch 18 na si Judge Season, na ito po ay forged. Falsified po yung pirma ni Attorney Espera na siya po ang pinatunayan ng MBI, after careful examination, investigation. So, siyempre nagkaroon diyan ng forensic handwriting yung mga expert, at sinabi nila na yung pirma po doon sa statement ni Gutesa na pinanotaryo niya daw doon sa notarial service ni Espera, at yung mismong pirma ni Espera na provide niya sa MBI ay hindi iisang tao. Magkaiba po. Okay, so sabi, based on that evidences at wala pong statement si Gutesa, pinaa-attend po siya ng sasala ni Judge Season, hindi po siya sumipot. So therefore, nagdesisyon ng judge based on the evidences presented, peki po. Okay? So, nako mga kababayan, eto yan meron pong isang mambabatas dyan na kinastigo, facts over fiction. Ayun po yung sabi ng mambabatas na yon. At atin din pag-uusapan mga kababayan na si Gutesa daw di umano, ayon sa kanyang tagapagsalita, malalaman nyo kung sinong tagapagsalita niya. Biruin nyo, yung witness may spokesperson. Para daw pong 7-Eleven na nakita niya yung notarial service ni Attorney Espera na 24/7 bukas. Alright, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan na etong napakainit na issue yan, yung desisyon na forge yung pirma doon sa statement ni Gutesa, yung nagnotaryo. Talaga pong pinalagam po yan ni Attorney Espera na hindi ko na-meet yan, hindi ako ang pumirma dyan, which is binerified naman ng MBI. Si Gutesa, nowhere to be found, nowhere to be seen, hindi sumisipot sa pagtawag ng DOJ at ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na sa sala ni Judge Season. Paano niya madedepensahan yung mga akusasyon sa kanya? Wala po. So, with the valid evidences, forensic, totoo po na peke yung pirma. Pero todo depensa po dyan yung kampo ni Gutesa. Okay, so ngayon, nung nalaman dyan ng mga mambabatas, lalo na yung mga nasa House of Representatives, sinabi nila, this is a fact over fiction. Katotohanan over sa kathang isip. Fiction kathang isip. Kumbaga, coordinated political attack to discredit the works of Senate and the House of Representatives. Binubuo ko na lang po yung sinabi ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Kasi, kumbaga, itong gumagawa ng ganyan, gumagawa ng forgery, falsification, fiction, ay para po sirain ang ginagawang hearing ng Senado at House of Representatives. Biruin nyo, pinresinta pa yan sa Senado sa Blue Ribbon Committee. Yung pala, peke yung pirma. Gawa-gawa lang. Hindi nga malaman ni Gutesa kung ano sasabihin niya. Nagkabuhol-buhol lang dila niya. Babasahin na nga lang. Kung talagang sa kanya yon, kung talagang sa kanya yon, siya ang nagsulat niyan,
no? Dapat sinabi niya, pasensya na po hindi po ako mahusay mag-Tagalog o mag-English. Ha? Kayo na lang po ang balang umintindi. Pero ito pong linya na ito, tulad nung sa line 20, ako po sumulat niyan. Oo, naputo lang. 'Di ba, Marcoleta? O, mukhang kino-coach pa nga siya ni Marcoleta. Kaya si Ridon, sabi niya, it is fact over fiction. So nalaman natin na ang katotohanan na yung pirma na yan ay isang falsified signature, forgery. Gagamit lang naman kayo ng forger, hindi pa yung master forger, para hindi kayo mabutasan. O ngayon, mga kababayan, sabi ni Ridon, dapat sa DOJ i-implement na yung ipinag-uutos ng sala ni Judge Sison na kasuhan yung mga forger. Kasuhan yung nag-produce ng falsified document, lalong-lalo na si Gutesa. At sinabi rin ng sala ni Judge Sison na any person na gumamit nun, nag-utter nung salita doon sa sinumpaang salaysay na forgery, ay dapat din kasuhan liable for falsification. Okay? So yun po, dapat lang yan. Dapat matigil na tong kalokohan ng mga kung sino man itong mga to, no? Lalong-lalo na ang kampo ng mga DDZ that they are hell-bent, no? They will go to the deepest part of hell para lang hilahin doon si Martin Romualdez, kasi galit na galit sila kay Martin Romualdez kasi hindi sila napagbigyan sa gusto nila. Lalong-lalo na nung hindi na ibigay yung confidential funds ni Sara Tocmol Pusit Duterte at sinasabi nilang nakipag-alyansa ang inyong dating speaker sa mga makakakaliwang grupo tulad ng Makabayang Black. O di ba? Yun ang kanilang mga insinuation, yung kanilang mga tanim ng mga naratiba na walang basis. O bakit ka bibigyan ng confidential funds hindi mo nga mapaliwanag saan mo ginastos ang confidential funds? Ba't mo man sasabing nakialyado sa Makabayang Black si former speaker? Miyembro ng House of Representatives yung mga Makabayang Black, ayan palang wala siyang engagement dyan. Di ba? Mga gago lang. O ngayon, nag-produce pa kayo ng mga falsified document. Yung inyong witness, hindi nagpapakita. Sinasabi nyo pang nasa looban ng isang institusyon na wala namang kinalaman. Ha? Kaya tama si Ridon Facts over fiction. There is a political organization that try to destroy, to discredit the credibility of the Senate and House of Representatives hearings. Para lang masira nila, mailagay nila yung kanilang naratiba, yung masamang balak nila, sisirain nila kung sino yung gusto nilang sirain, gagawa ng mga peke, mga falsified documents or tanim witness, mga kababayan. Ako nag-a-agree ako kay Ridon. Facts over fiction. Meron talagang organisadong mga political group na gustong i-destroy ang credibility ng Senate at ng HOR. Okay, pero hindi po kayo magwawagi, lalo na dyan kay Lacson, mahusay po yan, no? Okay, now punta naman tayo dito sa spokesperson po ni Gutesa. Ewan ko paano ito nadawit, ito ngayon ng ngaw-ngaw. Bakit hindi si Gutesa ang ilabas ninyo, siya ang magsalita? Bakit may spokesperson pa? Bakit overprotective naman kayo kay Gutesa kung wala naman siyang ginawang mali? Sabi nitong spokesperson ni Gutesa, natagpuan daw, nakita daw ni Gutesa yung notarial service ni Attorney Espera, si Attorney Pichi Espera, na sa Google search. Ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi yung former congressman ninyo na si Mike Defensor. Si Mike Defensor po ang designated spokesperson ni Gutesa. Napakagaling pala ni Gutesa, no? Mas mataas pa ngayon si Gutesa kaysa kay Defensor. Biruin mo, dating congressman, naging spokesperson ng Gutesa, isang retired Marine Technical Sergeant. Ikaw muna yung spokesperson ko, Defensor, depensahan mo ako. Kasi tamilmil ako bakit ikaw Defensor ang nagsasalita dyan? Bakit hindi si Gutesa para malaman naman namin? Ikaw pala ang spokesperson niya. Sinasabi daw ni Mike Defensor
na nung tinanong nila saan magpapanotaryo itong si Gutesa dahil tinulungan daw po nila sa pagsusulat ng kanyang salaysay kasi mali-mali naman daw yung English, hindi rin maayos yung Tagalog. Ang sabi nga daw ni Marcoleta, ipanotaryo mo yan. Ang sabi naman ni Defensor kay Marcoleta, hindi naman na. Kasi tatakbo naman yan sa Senado, mag-o-oath taking. Pero si Marcoleta pala ang nag-insist na ipanotaryo. O nung naghanap si Gutesa ng notarial service, nakita daw niya Google search. 24/7. Parang 7-Eleven. Bukas siya 24/7. Bukas ang notarial services ng 24/7. Ako po mga kababayan, hinahanap ko sa Google search kung ano man yung notary service opisina ni Attorney Pichi Espera. Tinagay ko Attorney Pichi Espera notarial service, wala po lumalabas sa Google eh. Hindi ko alam kung anong sinearch dapat nilagay ni Mike Defensor eh. Ito yung ginugol search ni Gutesa, ganito siya mag-Google search. So, para malaman naman natin, ma-verify natin na totoo yung sinasabi ni Gutesa sa'yo na 24/7 ako'y nag-Google at ako lang ang pumunta doon, sabi ni Defensor. Si Gutesa lang daw po ang pumuntang mag-isa doon sa opisina ni Attorney Espera na 24/7. Open siya 24 hours a day. Wow, ang galing. Di po ba? Totoo po ba yan? Hindi ko makita eh. Hindi ko ma-search. Kayo nga mag-search ha. Lagyan nyo nga dyan sa comment section ng video na to para naman malaman natin na totoong 24/7 yung law office o notarial service ni Attorney Pichi Espera. Biruin mo, ang galing yaman siguro ng notarial service. Biruin mo, 24/7 para kang 7-Eleven. Na you can provide that service maski na this oras ng gabi Hindi na natutulog yung staff ni Espera. Meron nagbabayad siya ng night differential sa mga nagtatrabaho para sa kanya. Ganun po ba yun, attorney? Ayun ang sabi ni Mike Defensor eh. Bukas 24/7. Nakita daw yung notarial service mo ni Gutesa through Google search. O bakit hindi si Gutesa mismo ang magsabi niyan? Bakit hindi siyang ito po talaga, ito po ang ebidensya na ito galing sa YouTube Google search. Di ba? Nako, may butas na naman 'yan. Parang kasinungalingan na naman, di po ako maniwala mga kababayan. Duda po ako mga kababayan. Yan po, sinasabi ni spokesperson ni Gutesa na si Mike Defensor na nakita niya yung notarial office, notary service ni Attorney Pichi Espera sa Google search bukas 24/7. Daig mo pa yung top silogan Alright, yan po mga kababayan po inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.